Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee at narito na po ang mga political events. Ngayong araw po, October 16, 2024. Araw po ng Miyerkules. Nabasa niyo na to? Si Kibuloy, oh. Tumututol, Ka-Coffee, si Kibuloy. Ayaw ni Kibuloy na dumalo dyan sa pagdinig ng Senado. Kasi iimbestigahan ito eh. Ipagpapatuloy yung investigasyon na ito eh. Kung inyong natatandaan, dahil sa investigasyon na yan, dyan sa Senado, sa pangungunan ni Senador Risa Hontiveros, dyan naman nagugat yan eh. Kaya nabilanggo yan si Kibuloy. So ngayon, papatawag siya. Kasi magpapatuloy yung investigasyon na yan dyan sa Senate. Pero ayaw, Ka-Coffee. Hindi sila pupunta at humahanap ng kakampi itong kampo ni Kibuloy para hindi sila makadalo, para hindi personally mag-appear itong si Kibuloy dyan sa investigasyon na yan dyan sa Senado. Alam mo kung bakit? Kakainin niya yung mga sinabi niya noon. Di ba natatandaan ninyo? May mga kondisyones siya, pupunta lang daw siya sa pagdinig dyan sa Senado, kung bibigyan siya ng 5-star accommodation, di ba? Natatandaan niyo yung request na yan? Yung napakarami niyang request, inisa-isa niya yung request dyan, pagkain na 5-star na plated, ayaw nila ng ano ha, ayaw nila ng galing sa food chain, kundi plated food daw, yung accommodation, chopper, hatid sundo siya, etc. etc. Napakarami niyang kondisyones, Ka-Coffee, noon ha, para lang pumunta daw siya noon sa investigasyon sa Senado. Eh ngayon, napalala, di ba? Nabilanggo yan ngayon si Kibuloy. At itong Senado, syempre, ang purpose daw nila in aid of legislation, ipagpapatuloy yung investigasyon na yan. Pero ayaw, Ka-Coffee, ng kampo ni Kibuloy. Nagmamatigas sila dyan. Kibuloy camp opposes bid for Senate panel appearance. Alam mo kung bakit? Kasi pag dumalo dyan si Kibuloy sa investigasyon ng Senado, mapapahiya siya eh. At ano mangyayari kapag mapahiya siya? Lalong hindi siya iboboto. Di ba tumatakbo yan sa pagkasenador ngayon? Itong si Kibuloy, kahit nakabilanggo na, tumatakbo siya sa pagkasenador. Eh kung mapapahiya siya ng mapapahiya dyan, hindi mababawasan yung boto niya. Eh baka mismo mga follower ng Kingdom of Jesus Christ eh, hindi na siya iboto. Kasi marami-raming baon ng kampo ni Senator Risa Hontiveros dyan. Marami-raming baon yan, ibabato dito kay Kibuloy at itatanong dito kay Kibuloy. At ayaw niya yan. Kingdom of Jesus Christ founder and leader, Pastor Apollo Kibuloy's camp, opposed Senator Risa Hontiveros' request for him to appear before the Senate committee. Eh si Risa Hontiveros, sa tigas ng ulo ni Risa Hontiveros, persistent ito eh. Papayag kaya yan? Good luck. In a 27-page court filing, final pa lang nila yung Ka-Coffee sa korte, wala pang desisyon dyan. They argued, yung kampo ni Kibuloy, they argued that the intention behind summoning Kibuloy seems to be more about conducting a separate and publicized trial rather than aiding legislation. Sa madaling punto, ang sinasabi ni Kibuloy, yung investigasyon na yan ng Senado, hindi naman talaga yan in aid of legislation eh. Hindi naman talaga isinasagawa ng Senado yan para makita yung mga loopholes at maging basayan yan para gumawa ng mga bagong batas o amyendahan yung mga existing na batas. Hindi daw yan yung purpose. Yan ang ina-argue dito ng kampo ni Kibuloy. Aba, mas marunong pa kayo. Saan ka nakakita, no? Bilanggo, oh. Mas marunong pa sa plano ni Senator Risa Hontiveros at ilan ng mga senador na nagsasagawa ng investigasyon na yan. Bakit kayo magdidikta sa Senado? Di ba? Isang malaking good luck. Hiniling nila sa korte yan, Ka-Coffee. Gina-justify nila yan. While it is true, sila pa rin nagsasalita dito, kampo ni Kibuloy. While it is true that the Senate does not have the power to issue subpoenas and compel the attendance of persons in legislative inquiries, said inquiry must be, to start with, in aid of legislation. Sabi sa kanilang salaysay. Wala kang magagawa dyan. Kung nagagamit yan ng mga mambabatas, hindi lang ng mga senador ha, maging miyembro ng House of Representatives, nagagamit nila yan na in aid of legislation, wala kang magagawa. That's the nature of the investigation. Tayo, aminado din naman tayo na hindi lahat ng investigasyon dyan in aid of legislation. Yung iba dyan sisirain ka talaga. Pwedeng pabor sa administrasyon, pwedeng ikasisira ng administrasyon. Ito naman yung ginawa ni Bato de la Rosa dyan. In aid of legislation ba yun? Pinaupo niya si Jonathan Morales, yung ex-PDEA agent, kung ano nang pinagsasabi kay PBBM na wala namang, obviously, wala namang batayan. Oh, in aid of legislation ba yun? Definitely hindi. But, Ka-Coffee,
Wala tayong magagawa. Pwede sila magtago sa konsepto na yan ng in-aid of legislation. Sino magdidetermine na hindi yan in-aid of legislation o hindi? Hindi mo naman madidetermine yan bago isagawa yung investigasyon Kahit matapos na nga yung investigasyon madali pa rin yan i-justify ng mga mambabatas na nagpatawag na yan ay in-aid of legislation. Kahit hindi, di ba? Wala ka magagawa dyan. Yun ang loophole Yun ang Yun ang nature ng investigasyon na yan di ko alam kung kakatigan sila. Itong kampo ni Kibuloy, kakatigan ng korte. Huwag ipaapirin itong si Kibuloy sa investigasyon na yan dyan sa Senado. Sabi pa nila, the subject of the legislative inquiry must be necessary, relevant, and only for the purpose of crafting of a law. It is not a substitute for judicial criminal trial. Nako, hindi uubra yan. In aid of legislation, mabilis lang lusutan yan. They pointed out that Congress has inherent limitations to compel witnesses' attendance, especially when the individual in question is already in custody and facing charges. Sabi nyo. Paano kung iba sabihin ng korte? Diba? Yan din ang sinasabi ninyo. Walang kasalanan si Kibuloy kaya hindi susuko, sabi nyo. Ano nangyari? Sumuko. Kung pinakinggan kayo ni General Torre, kung pinakinggan kayo ng ilang mga mambabatas, maaaresto ba si Kibuloy? Sa tingin niyo? Definitely hindi. Kung pinakinggan ni General Torre si Bato na sinasabi, lumayas na kayo dyan sa compound ng KOJC, wala yan dyan si Kibuloy. Kung nakinig si General Torre kay Bato, maaresto ba si Kibuloy? Definitely hindi. Diba? At yan na naman, ito nag-i-insist na naman. Nagmamando na naman. Itong mga abogado ni Kibuloy, ay kung pakinggan kayo, di ba? Pero sa tigas ng ulo ni Risa Ontiveros, isang malaking good luck sa inyo kung pakinggan kayo dyan. They argued that compelling Kibuloy to appear before the Senate for further questioning while the case is ongoing would violate judicial powers. Hindi kayo ang magdidetermine yan. Korte ang magdidetermine yan. These matters and the incriminating questions that will certainly be asked of the accused already and necessarily pertain to the issue of his guilt or innocence. These matters are already beyond legislative scope. Their determination clearly judicial, it said. So dahil daw po yung purpose, yung determination niya ay judicial, hindi dapat yan. Kasi dapat legislative yan sa investigasyon dyan sa Senado. Balikan natin historical records. Napakaraming cases na ka-coffee. May mga kaso na dinidinig. Currently, dinidinig yan. Pero pinapapunta pa rin po ng korte sa investigasyon ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives. Hindi lang natin alam kung anong gagawing remedyo dito ng kampo ni Kibuloy para malusutan nila ito, no? Pero ako, medyo confident ako dito ka-coffee. Napapanig ito sa kampo ni Senator Risa Ontiveros, itong korte, no? Kahit nag-apila na yan, yung kampo ni Kibuloy, ang magiging decision pa rin dyan. Ako hoping na papupuntahin pa rin yan dyan sa investigasyon na yan ng Senado. At mapapahiya sila dyan once na mangyari yan. Once na inalaw ng korte o inutusan ng korte na papuntahin sila dyan sa Senado. Kasi kakainin nila yung mga pinagsasabi nila na ito lang ang mga kondisyon na you have to meet ka-coffee bago pumunta sa investigasyon na yan ng Senado. Isang malaking good luck dyan. Additionally, sabi nila, Kibuloy still has a pending case before the Supreme Court en banc, assailing the validity of the subpoenas issued by the Senate Committee as well as the subsequent contempt and arrest orders. Ganun ba yun? Pag may existing kaso, hindi ka na pwedeng pumunta sa investigasyon ng Kongreso? Parang hindi naman. Bago yan Kayo-kayo lang ata gumagawa niyan. Senator Risa Ontiveros cannot bypass legal procedures by simply writing this honorable court to insist on the attendance of the accused before her Senate committee. When the validity of the standing arrest order issued by the Senate against the accused, upon which the committee anchors their present request, is still at issue before the Supreme Court en banc. It read. Bibisaya na naman tayo dyan ka-coffee. May ganun bang ruling na pag may nakabinbin na kaso sa Korte Suprema, hindi ka na pwedeng dumalo dyan? Ewan ko kung paano sila kakampihan ng Korte Suprema. Antayin natin kung magkaroon ng ruling ang Korte Suprema dyan. Kasi parang Harry Roque style din ito Pinatawag ng Kongreso, ng Quad Committee itong si Harry Roque, tumakbo ng Korte Suprema. At kung ano-ano mga
legal gymnastics ang pinaggagawa eh. Kala niya papanigan siya, Rito Pamparo, kung ano-ano pa. Yes, magagaling kayo. Si Torion magaling din. Hindi ko alam kung magaling, pero parang Harry Roque ang style niyan eh. Gagawin lahat ng legal remedies eh. Malusutan lang ang batas eh. Kaya nila yan. Milyonaryo itong mga to, bilyonaryo ito, napakarami nilang pera. Eh sige, good luck sa inyo kung kakampihan kayo ng Korte Suprema. Diba? Dagdag pa nila, such Senate inquiry is susceptible to being turned into a public spectacle, a circus. Ano magagawa mo? Iyan talaga ang nature niya eh. Base sa definition ninyo, di ba? Definition ninyo yan. Iba ang definition ni Risa Ontiveros dyan. Iba ang definition ng ilang mambabatas dyan. Iba ang definition ng media dyan. Para sa inyo, circus, kasi kayo yung affected eh. Kayo naman talaga eh. Kanino bang kasalanan yan? Di ba? Kayo ang iniimbestigahan. Ibig sabihin, kayo yung may mga problema, allegedly kayo yung nagkamali. And maybe be used as a vehicle for abuses of authority, publicity stunts, political harassment, and self-aggrandizement of public leaders. Sabi ng pahayag ng kampo ni Kibuloy. Wala kayong magagawa dyan. Kahit ano pang gamitin ninyo mga words dyan, wala kayong magagawa dahil nature na yan ng investigasyon. Unless tumakbo kayo sa tumakbo na nga. Tumakbo na sa pagkasenador. Unless manalo kayo and you propose to amend yung mga policies, mga sinusunod ka-coffee na rules ng Senado, ng Kongreso, ng House of Representatives, yan, baguhin ninyo para hindi maging circus sa tingin ninyo itong ginagawang mga investigasyon. O biruin mo, kung circus ang tingin mo dyan, sige, ikaw ka-coffee, sige, neutral ka, sige, BBM supporter ka, o hindi ka DDS. Nang una, yan din ang sinabi nila eh. Yung investigasyon ng Senado kay Kibuloy, circus. Yan ang sinasabi nila. Eh kung nakinig ang Senado dyan, sa circus na sinasabi nyo, nakukulong ba si Kibuloy? Definitely hindi. Posibleng definition ninyo yan, kasi agrabyado kayo dyan. Pero hindi ibig sabihin na yan ang definition ng majority, definition ng iba. Kayo-kayo lang yan. Hindi pwedeng lagi kayong nasusunod dyan. Kibuloy and his co-accused pleaded not guilty to charges of qualified human trafficking on September 13. Sabi nila, hindi sila guilty. Yun ang kanilang plea, no? They had surrendered to authorities more than 2 weeks after police raided the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City to serve a warrant for his arrest. Surrender kasi na-corner. Yun ka-coffeehan. Dati pwedeng baguhin yung katotohanan dyan. Na-corner na wala nang mapuntahan kaya sumuko. A popular televangelist who is a close friend of ex-President Rodrigo Duterte na si Kibuloy ay ang nagtayo po ng KOJC noong 1985. Since then, KOJC has amassed millions of followers in the Philippines and abroad and billions of pesos na donasyon locally and nakuha nila abroad plus yung mga illegal. Kibuloy was charged by the United States in 2021 at napakaraming kaso pa ka-coffee. Huwag na natin isa-isahin yung mga kaso na yan ka-coffee. Dito October 8 lang, nag-file po siya ng kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagka-senador. Hindi ko alam kung iboboto nyo pa yan ka-coffee, pero nakakatawa naman kung iboboto nyo pa yan. Kung mananalo pa yan sa pagka-senador. Imaginein mo ha, siya tong violator eh sa mga batas, tapos iboboto pa ninyo sa pagka-senador. Naku, magising naman kayo dyan sa katotohanan. Ingat-ingat kayo dyan ka-coffee sa pagboto sa pagka-senador. Maraming basurang tumatakbo ngayon ha. Ang dami nila, yung iba dyan alam natin walang sense. Walang magagawa. Yung iba alam natin makatutulong sa administrasyon. Kaya suriin natin ka-coffee kung sino yung sa tingin natin makatutulong. Hindi lang kay PBBM, kundi makatutulong para umunlad yung bansa natin. Magbago naman yung bansa natin kasi for the longest time, sa mahabang panahon mga nakaupo na abuso ang gobyerno. Sila lang ang nagpayaman. Marami ang naiwan. Nako, ingat-ingat tayo ka-coffee. Piliin natin ang mainam yung mga iboboto natin sa anumang position man yan, locally, nationally, party list representatives o kung sino man yan. Careful sa pagpili ng ating mga iboboto. Alright, sige. Kung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Nasa Facebook po ba kayo? At di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Yan ang dyan po sa Facebook, like and follow po yan. At kung nasa YouTube naman po kayo, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Yan ang dyan sa baba. I-click nyo lang po yung subscribe at ganoon din po yung notification icon. I-click nyo na rin po yung notification icon para kayo po
updated din every time na meron po tayong mga bagong upload. Alright, sige. Ako ay magpapaalam na sa inyo, ka-coffee ha. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!